Hoy, Oka, sino yun, ha? Huwag mo sabing dinala mo yung isang babae mo rito. Pambihira ka naman, oo. Hinaan mo nga yung boses mo. Baka marinig ka ni Minda. Sino nga yung dalagitang yun? Anak yun ng pinsan ni Minda na masukan dito sa amin bilang kasambahay. Ang ganda nun, ah. Tsaka bakat na bakat. Kita mo ba? Huwag mong itanggi. Ikaw pa. Mas magaling ka sa akin pagdating sa ganyan. Tumahimik ka na nga. Hindi itong tamang lugar para ilabas yung pagkamanyakis mo. Piling inosente, oh. Playing safe ka, pre, ha? Hindi, no. Nag-iingat lang. Dahil anumang oras pwede tayong mabuking dahil dyan sa kadaldalan mo. O siya, sige na. Change topic tayo. Pambihira talaga. Napakatinik mo. Bait-baitan, sweet-sweetan, at napakaresponsableng asawa para hindi paghinalaan ng asawa niya. Ay nako, ewan ko sa'yo, Oka. Ang masasabi ko lang, pulis ka ng tunay. Ang galing mo. Hanga ako sa talent mo. Kung pagalingan tayo magtago, champion ka na. Bigyan na ba kita ng trophy? Baliw ka talaga. O eto, lagukin mo para anurin yung pagiging loko-loko mong kausap. Taon 2009, Cebu. Alas 3 pa lang ng madaling araw ay gising na si Tanya. Abala siya sa pag-iempake ng mga dadalhing gamit sa biyahe papuntang Cebu. Mamamasukan siya roon bilang kasambahay sa pinsan ng kanyang ina. Kung kaya't maaga pa lamang ay inihanda niya na ang lahat ng mga dadalhin. Nang magsasaing na sana siya, ay biglang sumulpot sa kanyang likuran ang lolo niyang si Arman. Bagong gising lamang ang matanda nung mga oras na yun. Malungkot ang mga mata nito habang pinagmamasdan ang kanyang apo. Lo, matulog pa po kayo. Ang aga-aga pa eh. Ikaw ang dapat magpahinga. Ako na lang dyan. Sige na, kailangan may sapat kang tulog para hindi ka antukin sa biyahe. Ay sus, kaya ko naman po. Ako pa ba? Sige na, kayo na lang po ang magpahinga ron. Huwag na matigas ang ulo nyo, Lo. Alam mo naman ako, kapag nagising ako ay hindi na ako dinadalaw pa ng antok. Kaya sige na, ako na riyan. Ay nako, baka hindi na tayo matapos nito, Lo. Ganito na lang, umupo na lang kayo dyan at ako nang bahala rito. Basta, hindi na ako makikipagtalo sa inyo. Ikaw talagang bata ka, oo. Kaya paborito kita eh. Ay, oo nga pala. Hindi na ba talaga magbabago ang desisyon mo? Dito ka na lamang sa Negros maghanap ng trabaho. Hindi mo kailangan lumayo at pumunta sa Cebu. Ano naman pong trabaho, Lo? Wala naman pong tumatanggap sa akin dito kasi menor de edad pa ako. Bukod pa ron, hindi nga ako nakapagtapos ng pag-aaral kahit grade 6 man lang. At saka, wala rin tumatanggap sa tulad kong probinsyana na lumaki lamang sa bukid. Ay, pasensya ka na kung hindi kita napag-aral. Alam mo naman na sobrang hirap natin. Yung mga tiyahin at tiyuhin mo naman, hindi ka rin kayang suportahan sa pag-aaral dahil sa mga pinsan mo pa lamang ay naghihirap na rin sila. Ayos lang po, Lolo. Huwag niyo na pong problemahin yon. Ang mahalaga ngayon, makakapagtrabaho na ako para sa atin. Hindi niyo na kailangan mag-uling para kumita kasi ako naman ang kakayod para sa ating dalawa. At ang mas maganda pa ron, yung magiging amo ko, hindi ibang tao, kundi pinsan mismo ni Mama. Ay, nako. Bilib talaga ako sa iyong bata ka. Wala kayong pinagkaiba ng mama mo. Masipag, matapang, at higit sa lahat, mapagmahal. Kung hindi ako pinagbuntis ni Mama, baka masaya kayo ngayon. Nang dahil sa akin, namatay yung bunso niyong anak. Malas po talaga ako, Lolo. Ay nako, ano ka ba? Huwag mong sabihin yan. Hindi yan totoo. At saka, swerte ka sa amin. Lagi mong tandaan yan, ha? Kung nabubuhay ang mama mo ngayon, ay nako, yun din ang sasabihin niya. Malas po ako sa buhay niya dahil namatay siya sa panganganak sa akin. Bukod pa ron, naging responsibilidad niyo pa ako, naging pabigat at pasanin niyo. Naging problema din ni Mama yung pagbubuntis niya sa akin noon dahil hindi siya pinanagutan ng papa ko. Ay nako, huwag mo mabanggit-banggit sa akin yung papa mo dahil umiinit ang dugo ko sa lalaking yon. Ay, humarap ka nga sa akin, tumingin ka sa akin. Tatanungin kita ngayon,
Kung wala ka, sino na lamang ang kasama ko? Tiyak na mag-isa lamang ako at hindi ko gusto yon. Kaya lagi mong iisipin na hindi ka pabigat, kundi pag-asa at buhay kita, apo ko. Wala ka mang magulang na kinalakihan. Nandito naman ako bilang ama't ina mo at saka lolo mong gwapo. Marunong ka na niyan, Lo, ha? Huwag ho kayo mag-alala. Hahanapan kita ng chicks dun sa Cebu. Ay, sus, ikaw lang sapat na sa akin, apo. Hindi ko na kailangan ng mga ganyan-ganyan. Ay, nako, pero kung mapilit ka, sino ba naman ako para tumanggi? Basta wag lang yung matanda, ha? Baka masyado na mapanghiyon. Hala siya, namili pa. Juicy. Ay, no, biro lamang yun. Ikaw naman, oo. Pero seryoso, Lo. Wala man ako rito. Nandyan naman sina Tia at Tio para sa inyo. Hindi ka nila pababayaan. Bukod pa ron, gagawa ko ng paraan para makausap kita palagi. Ay, sige. Basta, yun ang pagkasunduan natin. Huwag mong kalimutan yon. Huwag mo na magbo-boyfriend. Sino naman na maglalakas loob na manligaw sa akin, Lo? Pinaglihi ako sa kalabaw sa sobrang itim, kaya wala talagang sino man na magkakagusto sa tulad ko. Basta, humarap muna siya sa akin bago kanya ligawan kung sakali man. Oo na po, Lolo. Hindi na ako makikipagtalo pa. Kasi alam ko na hindi talaga ako mananalo sa inyo. Pagkatapos sabihin niyo ng dalaga, pinagpatuloy niya na ang pagluluto. Ang lolo niya naman ay nakaupo lamang habang pinagmamasdan ang kanyang apo. Hindi maiwasang malungkot ng matanda dahil ilang oras na lang ay malalayo na siya kay Tanya, sa paborito niyang apo na mula pagkabata hanggang sa magdalaga ay kasakasama niya na. 8:00 ng umaga nang lumipad ang eroplanong sinasakyan ni Tanya papuntang Cebu. Nang mga oras na yun, habang siya'y nasa himpapawid ay hindi niya maiwasang isipin at alalahanin ang muka ng kanyang lolo Arman. Nung siya'y sumakay na sa motor ng kanyang pinsan, maluha-luha siyang pinagmamasdan ng matanda na parang bata na ayaw maiwan ng magulang. Mahigpit ang hawak nito sa kanya at tila ayaw siyang bitawan. Lo, wag ho kayong malungkot. Nandyan po sina Tia at Tio at ang iba ko pang mga pinsan. Hindi po nila kayo pababayaan. At saka sisikapin kong makapag-ipon doon para makauwi ako rito kahit mga tuwing 3 buwan. Basta mag-iingat ka ron, ha? Marami pa namang mga masasamang tao ngayon. Kung may mananakit o mananamantala sa'yo, huwag ka magdadalawang isip na magsumbong sa akin kasi susungurin ko talaga sila. Ang tapang nga. Iiyak naman. Kala ko ba masakit ang tuhod nyo? Oo, masakit nga. Pero malakas pa sa kabayo ito kung sumipa. Kayo talaga? Ang hilig nyo magbiro. Pero seryoso, Lo. Huwag kayong mag-alala sa akin doon. Kasi, di ba, pulis naman yung asawa ni Tia Minda? Kaya wala talagang takas sa mga siraulo na maglalakas loob na saktan ako. Alam ko namang hindi ka nila pababayaan doon. Pero mag-iingat ka pa rin. Manghihiram po ako ng cellphone sa kanila para makakatawag ako kina Tio Bingoy at Tia Sanya o kahit sino sa kanila rito para po makausap ko kayo. Ay, sige lang. Eto, dalhin mo ito. Proteksyon mo. Ano po ito, Lo? Spray yan. Ang laman niyan ay mga dinikdik na sili at bawang. Meron din niyang alcohol at epicacent. Basta, kung may magtatangka banakit sa'yo, sprayan mo lang yan sa mata nila. Yan ang dinadala ng lola mo noon sa tuwing nagtitinda siya sa palengke. Proteksyon kung may tulisan o kahit sinong mananakit sa kanya. Sige na lang po, Lolo. Ako na pong bahala. Patay sila sa akin dahil dala ko na ang sandata na tatapos sa kanila. Ay, siya nga po pala. Alis na po ako, ha? Baka mahuli po ako sa eroplano, eh. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Dito ka na lang. Yan na naman po kayo, eh. Hindi na po magbabagong isip ko, Lo. Ang ginagawa ko pong ito ay hindi lang po para sa akin. Para sa ating dalawa po to. Ingat ka po. Mahal na mahal kita. Huwag mong pababayaan ang sarili mo ron. Hindi ko po pababayaan. Yan ang bilin ni Lolo Arman.
O siya, alis na po ako. Malalim ang buntong hininga na pinakawalan ni Tanya habang inaalala ang mga sinabi niyang yun nung siya ay papaalis na. Hindi niya rin mapigilan ang malungkot dahil yon ang unang pagkakataon na malalayo sila sa isa't isa. Si Tanya ay lumaki sa piling ng kanyang lolo at lola dahil ang kanyang ina ay namatay noon nung siya ay pinapanganak pa lamang. Habang ang ama naman niya ay iniwan ang kanyang ina nung malaman na nagdadalang tao yun. Hindi pinanagutan at tinakasan ang kanyang responsibilidad sa kanyang mag-ina. Nung mamatay naman ang kanyang lola Wilma ay grade 4 pa lamang siya, kung kaya't silang dalawa na lamang ng kanyang lolo Arman ang magkasama hanggang sa siya ay magdalaga. Huminto rin sa pag-aaral si Tanya dahil nais niya na lamang na tulungan ang kanyang lolo sa pag-uuling na siyang pinagkukunan nila ng pang-araw-araw na gastusin. Ang tatlo namang mga kapatid ng kanyang ina ay hindi rin makatulong sa kanila, lalo na't naghihirap din ang mga ito dahil sa maagang pag-aasawa at pagkakaroon ng maraming anak. Nang tumawag ang pinsan ng kanyang ina na si Minda sa kanyang tiya Asunsyon para maghanap ng kasambahay, ay agad siyang inirekomenda ng kanyang tiyahin. Tinanggap niya ang trabaho kahit hindi niya pa yon kinonsulta sa kanyang lolo. Ibinalita niya naman yon makalipas lang ang ilang araw. Nang malaman yun ng matanda ay nalungkot yon, ngunit pumayag din di kalaunan. Nagpadala ng pera si Minda para sa tiket ni Tanya papuntang Cebu. Ang babae ang gumastos sa lahat, kung kaya't ikinatuwa rin yon ng dalaga. Samantala, paulit-ulit na sumusulyap si Minda sa mga nagsisilabasan na mga pasahero ng eroplano. Tinitingnan niya ang bawat isa, sinusuri at nagbabaka sakali na masumpungan ang dalagitang magiging kasambahay nila. Hawak niya ang maliit na karton kung saan nakasulat ang buong pangalan ni Tanya. Ilang minuto lang ang lumipas ay napangiti na lamang ang babae nang maglakad papalapit sa kanya ang isang dalagita na nasa 15 anyos pataas. Magandang araw po. Kayo po ba si Tia Minda? Ako po si Tanya, anak ni Edna. Nako, mabutit nakita mo ako agad, iha. Alam mo ba, kanina pa ako nag-aabang sa'yo rito. Kinabahan tuloy ako kasi ang tagal mong lumabas. Ano, nahilo ka ba sa biyahe? Salamat po sa paghihintay sa akin. Natagalan po ako kasi nakaidli po ako eh. Buti na lang nasagi ako ng isang pasahero, kaya ako nagising. At saka, unang beses ko pa pong sumakay sa eroplano at ako lamang mag-isa. Ang importante ngayon, nakarating kang ligtas. Sa susunod, anong gusto mo? Barko? Kahit ano po, ayos lang sa akin. Salamat po pala kasi wala ako rito ngayon kung hindi po dahil sa inyo. Ay, ano ka ba naman? Walang anuman yon. Basta, yung papunta rito lang yung libre ko, ha? Kasi ikaw nang gagastos pa uwi. Huwag ka mag-alala. Sa bahay libre lahat. Pagkain, damit, higaan, basta lahat-lahat. Kaya sigurado akong makakapag-ipon ka kaagad. Maraming salamat po talaga. Tatanuin ko po itong malaking utang na loob. At saka, huwag po kayo mag-alala. Masipag at mapagkakatiwalaan po ako, Tia Minda. Mabuti naman. O siya, sige, tara na. Baka nagugutom ka na eh. Marami pa naman akong niluto sa bahay. Hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ni Tanya. Dala-dala niya yon mula sa pagsakay ng taxi hanggang sa bahay ng kanyang magiging amo. Nang makarating sila ay hindi maiwasang mapanganga ang dalaga dahil sa malaki at magandang bahay na nasa kanyang harapan. Hindi niya maiwasang ikumpara yon sa kanilang munting bahay kubo na maraming butas ang bubong at kahit saang anggulo tingnan ay para silang nagpo-promote ng iba't ibang klase ng bigas at feeds ng baboy dahil sa maraming sako na ginamit pang tagpi-tagpi doon. Iha? Tanya, kanina ka pa ba dyan? Umupo ka na rito, kakain na tayo.
Gusto mo bang i-house tour kita? Gagawin natin yan mamaya. Basta halika muna rito at samahan mo ako mag-agahan. Pasensya na po talaga kung medyo may pagka-ignorante ako. Ngayon lang kasi ako nakapasok sa ganito kalaking bahay eh. Nakakahiya rin po sa inyo kasi ang dumi-dumi ko pong tingnan. Huwag mo ngang ibabay ang sarili mo. Hayaan mo, simula ngayon, ituring mo ng sarili ang bahay na ito. Dahil simula naman ngayon ay dito ka natitira habang nagtatrabaho ka sa amin. Ang sarap-sarap pa ng pagkain. Ano po itong kulay pulang ito? Spaghetti yan. Nagustuhan mo ba? Ako ang nagluto niyan kanina. Ang sarap po, sobra. Ang galing niyo po magluto. Ito rin po, ano pong pangalan nito? Mango Graham yan. Ay nako, nakakatuwa ka talagang bata ka. Ay siya, sige, huwag ka na muna magdadaldal. Kumain na muna tayo. Pagkatapos kumain ay dinala na ni Minda ang dalaga sa kanyang magiging kwarto, kung saan may kabinet na puno ng damit na pinaglumaan ng babae. Tuwang-tuwa si Tanya nung mga sandaling yon dahil parang tripleng laki ng kanilang kubo ang kanyang kwarto. Alam ko pong nakakarindi na akong pakinggan pero salamat po ulit. Siya nga po pala, may tanong po ako. Ano yun? Sige lang. Wala po ba kayong anak? Ay, sa kasamaang palad, wala. Kasi baog ako, iha. Ano po yung baog, Tia Minda? Yung wala kang kakayanan na magdalang tao, pero kahit ganon, hindi naman yun naging problema namin ni Oscar. Masaya kami at ang mahalaga, nagmamahalan kami. Hindi niya ako iniwan kahit na hindi ko siya mabigyan ng anak. Swerte niyo po sa kanya at swerte niya rin po sa inyo dahil ang bait-bait niyo po. Sobrang bait din ng asawa kong yon. Nako, matutuwa rin yon kapag nakilala ka na. Ang sarap po magtrabaho pag mababait ang amo. Ang swerte ko pala kasi napunta po ako sa inyo. Napangiti na lamang ang babae sa sinabing yon ni Tanya. Pagkatapos kumain, iginala ni Minda ang dalaga sa loob at labas ng bahay. Tinuruan niya rin ito sa mga gawain para hindi na magtanong pa. 2 kwarto dun sa second floor at 2 rin dito sa first floor. Bawat floor may CR, kaya di ka na mamumroblema kung mababanyo ka ng 10 oras ng gabi dahil katapat lang yan ang kwarto mo sa taas. Ang kwarto naman namin ng asawa ko dito sa first floor, ayan, kita mo? Basta, sinabi ko na sa'yo ha, kung may tanong ka pa, huwag ka mahihiya magsabi. Kuha ko na po lahat, pero may tanong po ako, bakit po pala ang layo-layo ng mga kabahayan dito? Parang lahat ng bahay may distansya. Bukid din naman dito. Malalaki nga lang ang mga bahay. Hindi tulad sa amin sa Negros, gawa lang sa kawayan, sa amakan, o di kaya'y mga tarpaulin na makakapal. Iba dito, kasi may kanya-kanya kaming lupa. Hindi naman pwede na magpatayo sila ng bahay sa hindi nila lupa. Kaya ganito ang setup dito. Iwas na rin sa gulo. Kasi alam mo naman sa panahon ngayon, lupa ang kadalasang punot dulo ng away. Ganun po ba? Naiintindihan ko na po. Mas maganda rin ganito kasi sobrang payapa at tahimik ng paligid. Kaya nga. O siya, sige. Magpahinga ka muna. Bukas ka na lamang magtrabaho. Salamat po ulit, Tia Minda. Matapos magpasalamat ni Tanya, tinalikuran niya na ang tiyahin. Ang ginawa ng dalaga ng mga oras na yon ay humiga at nagtatalon sa malambot na kama. Yun ang unang beses na nagkaroon siya ng ganoong higaan. Dahil mula pagkabata hanggang sa siya ay lumaki ay banig lang ang meron sa kanila. Kinabukasan, maagang gumising si Tanya upang magluto at pagsilbihan ang kanyang mga amo. Saan ka pupunta? Maglilinis po, Tia. Mamaya na yan. Saluhan mo muna ako rito. Sige po. Siya nga po pala, hindi po ba umuwi si Tio Oscar? Bukas pa yun uuwi. Tumahimik na lamang si Tanya at hindi na nagtanong pa. Ilang minuto lang ay natapos na si Minda. Iniwanan ang dalaga at nagmamadaling kinuha ang kanyang bag. Ayos lang po ba kayo, Tia? Oo, ayos lamang ako. Ikaw nang bahala dito ha.
kasi malilate na ako sa trabaho. Hindi na nakapagsalita pa si Tanya dahil iniwan na siya ng kanyang tiyahin. Naglinis na lamang siya maghapon at kapag nagugutom ay kumukuha lamang siya ng pagkain sa ref. Kinahapunan, umuwi na si Minda at sabay silang kumain ng kanyang pamangkin. Si Minda ay guro sa isang pampublikong paaralan at nag-absent lamang ito nang sunduin niya sa airport si Tanya. Kinabukasan, maaga na namang umalis ang babae at naiwang mag-isa si Tanya. Kung ano ang kadalasan niyang ginagawa ay ganoon pa rin ng sumunod na araw. Samantala, kabababa lamang ni Oscar sa kanyang motor nang tumawag si Bernard, ang kaibigan niyang pulis. O pare, napatawag ka? Inuman tayo dyan sa inyo mamaya, pre. Magdadala ako ng alak. Akala ko naman kung ano na. O siya, sige, samahan mo na rin ang pulutan. Kapi. Ay, oo nga pala. 1 week din kayong nagkalayo ng misis mo. Mas maganda makainom bago makipagbuno para mas may energy. Kahit walang alak, malakas to, pre. Tandaan mo yan. Ikaw, kailan ka ba mag-aasawa, ha? 40 ka na, wala ka pa rin bang natitipuan sa mga babae mo? Ayaw ko munang masakal. Makasal pala. Ay, nako. Ayaw ko munang matali sa mga ganyan, pre. Basta masaya ako ngayon. Masayang makipagbuno kahit kanino na walang iniisip na asawang magagalit. Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Baka kung saan na naman umabot yung mga pinagsasasabi mo. Ang sabihin mo, kinakabahan ka lang. Tumahimik ka dyan. Pambira ka. Pag nalaman ni Minda ang mga pinaggagawa ko, lagot ka sa akin. Tikom lang naman tong bibig ko, pre. Hindi ko sasabihin sa asawa mo na tumitikim ka ng ibang putahe, na minsan nagsasawa ka na rin sa putahe niya. Tama bang term na ginamit ko, pre? Ay nako, walang iya ka talaga. Basta mamaya, tumahimik ka, ha? Oo naman. Pag nabuking ka ng wala sa oras, baka madamay pa ako at hindi na ako makauwi sa amin. Hindi talaga. Lagot ka sa akin. Siyempre naman. Hindi ko sasabihin na yung mga girlfriend ko ay natikman mo rin. Bye! Kita-kits, pre, ha? Humahalakhak na binabayo ni Bernard, habang si Oscar naman ay napailing-iling na lamang sa mga pinagsasabi ng kanyang kaibigan. Bukod pa ron, hindi niya maiwasang isipin ang tungkol sa mga babaeng binabayaran niya para lang siya ay mapaligaya. Hindi alam ni Minda ang mga pinaggagawa nito, kung kaya't iniiwasan niya ring pag-usapan yun. Matagal niya na ring ginagawa ang gawaing yun, lalo na sa tuwing siya ay madedestino sa malayong lugar. Napahinto sa malalim na pag-iisip si Oscar nang makapasok na siya sa loob ng bahay at nadatnan ang dalagita na mahimbing na natutulog sa sofa. Tinitigan niya yung mabuti na parang isang bolang kristal na nakakaakit sa kanyang paningin. Napatingin naman siya sa suot nito. Nakapadyama yun at naka-t-shirt lamang, ngunit agad na napansin ng lalaki ang tila bulubunduking hinaharap ng babae. Bakat na bakat yun dahil wala siyang suot na panloob o pantakip. Napahinto na lamang sa pagpapantasya si Oscar nang biglang gumalaw si Tanya. Nagulat pa siya nang imulat ng dalaga ang kanyang mga mata. Ay, sir, magandang tanghali po. Pasensya na po kung nakatulog ako. Kayo po ba si Sir Oscar? Oo, ako nga. Ikaw na ba yung kasambahay na sinasabi sa akin ni Minda? Yung anak ng pinsan niya? Tama ba ako? Ano nga ulit ang pangalan mo? May nabanggit ang asawa ko dati, kaso nakalimutan ko na. Tanya po, yun po ang pangalan ko. Nice to meet you, Tanya. Huwag mo na nga pala akong tawaging sir. Tio Oscar na lang. Sige po, Tio Oscar. Tama, ganyan dapat. Ilang taon ka na ba? 16 po. Siya nga po pala, kumain na po ba kayo? Oo, tapos na. Ano na lang, kunan mo na lang ako ng maiinom doon. Yung malamig, ha? Opo. Maiwan ko po muna kayo. Tanging tango na lamang ang naisagot ni Oscar sa dalaga. Nang talikuran siya nito ay hindi niya maiwasang sundan yon ng tingin. Hindi man bulgar ang suot ni Tanya, pero kapansin-pansin pa rin ang magandang hubog ng kanyang katawan. Tio Oscar, eto na po.
Salamat, Tanya. May kailangan pa po ba kayo? Sabihin niyo lang po ako. Wala na. Pwede ka na matulog ulit. Sige po, salamat po Tio Oscar. Kung may kailangan po kayo, tawagin niyo lang po ako ha. Ngumiti na lamang si Oscar at tiningnan ang dalaga mula ulo hanggang paa. Malagkit ang ipinukul niyang tingin kay Tanya nung mga sandaling yun. Sinundan niya pa yun ng tingin hanggang sa makapasok na sa sariling kwarto. Pagsapit ng hapon, dumating na si Minda galing sa trabaho. Wala ring mapagsidlan ang kanyang saya nang makita ang motor ng kanyang asawa sa labas ng kanilang bahay. Nagmamadali siyang pumasok at hinanap ang lalaki. Namataan niya naman yon na abala sa pagbabasa ng dyaryo. Oh, mahal, nandito ka na pala. Namiss kita. Napakabango naman ang asawa ko. Ay sus, ng bola pa. Pero ako rin, namiss kita, honey. Halika nga, umupo ka nga rito sa tabi ko. Mamayang gabi na tayo maglambingan. Mabaho pa ako ngayon pawis na pawis kita mo. Baka ipagpalit mo na ako kasi hindi na ako ang pinakamabango mong asawa. Pero wala ka namang ibang asawa, diba? Kaya wala akong dapat na ipangamba. Hindi ka lang pinakamabango, kundi pinakamaganda sa lahat ng babae sa mundo. Dapat lang. Ay, oo nga pala. Nakilala mo na ba si Tanya? Nasaan pala siya? Nagpapahinga sa kwarto niya. Hindi ko na nga inuutusan kawawa naman yung bata. Ang bait ng batang yun. Walang tigil sa kakapasalamat sa akin. Tsaka ang gaan ng loob ko sa kanya, honey. Ganon din naman ang naramdaman ko. Pero hindi nakaduda-duda yon dahil ang mga kadugo nyo mababait. Likas na yata yun sa inyo Kaya ang masasabi ko lang, sobrang swerte ko na may tulad mo na dumating sa buhay ko. I love you, honey. I love you too, honey. At dahil sa sinabi mo, ako magluluto ngayon. Hinalikan muna ni Minda si Oscar bago niya yung tinalikuran at nagluto. Naiwan namang mag-isa ang lalaki habang iniisip ang mga babaeng nakatalik niya at ang magandang hubog ng katawan ng kanilang bagong kasambahay. Samantala, 7:00 na ng gabi nang magising si Tanya. Napahilamos pa siya ng muka dahil natagalan siyang gumising. Nagmamadali siyang lumabas. Naabutan niya sa sala si Oscar kasama ang kaibigan nitong si Bernard habang nag-iinuman. Magandang gabi po, sir. Pasensya na po. Natagalan ako ng tulog. Ay nako, sabing wag ng sir Ay, oo nga pala. Ayos lang yon, kumain ka na ron. Huwag ka mag-alala, hindi kami galit sa'yo. Sa katunayan nga, si Tia Minda mo na nagluto. Hindi ka na namin ginising dahil alam namin na pagod ka. Salamat po, Tio Oscar. Kayo po ba? Tapos na po ba kayong kumain ni Tia Minda? Oo, tapos na kami. Ikaw na lang ang hindi pa. Si Tia Minda mo nasa kwarto na. Gumagawa yun ng lesson plan. Huwag mo na lang istorbohin. Kaibigan ko nga pala, si paring Bernard. Hi po. Siya naman si Tanya, bago namin kasama dito. Hello. Sige po, maiwan ko na po muna kayo. Salamat po ulit, Tio. Tanging-tango lamang ang isinagot ni Oscar sa dalaga. Nang tumalikod si Tanya, hinagod pa yun ng tingin ng magkaibigan. Hoy, Oka, sino yun, ha? Huwag mo sabing dinala mo yung isang babae mo rito. Pambihira ka naman, Hinaan mo nga yung boses mo. Baka marinig ka ni Minda. Sino nga yung dalagitang yun? Anak yun ng pinsan ni Minda na masukan dito sa amin bilang kasambahay. Ang ganda nun, Tsaka bakat na bakat. Kita mo ba? Huwag mong itanggi. Ikaw pa. Mas magaling ka sa akin pagdating sa ganyan. Tumahimik ka na nga. Hindi itong tamang lugar para ilabas yung pagkamanyakis mo. Piling inosente, Playing safe ka, pre, Hindi, Nag-iingat lang. Dahil anumang oras pwede tayong mabuking dahil dyan sa kadaldalan mo. O siya, sige na. Change topic tayo. Pambihira talaga. Napakatinik mo. Bait-baitan, sweet-sweetan, at napaka-responsableng asawa para hindi paghinalaan ng asawa niya. Ay nako, ewan ko sa'yo, Oka. Ang masasabi ko lang, pulis ka ng tunay. Ang galing mo. Hanga ako sa talent mo. Kung pagalingan tayo magtago, champion ka na. Bigyan na ba kita ng trophy? Baliw ka talaga. O eto, lagukin mo para anurin yung pagiging loko-loko mong kausap.
Eto, tatahimik na nga. Baka sumabog ka pa dyan. Hindi na lamang umimik pa si Oscar at diretsyong nilagok ang alak. Tinigilan na rin siya ni Bernard. Pinilit niya ring ibahin ang usapan dahil baka marinig sila ng kanyang asawa at hindi niya gugustuhing mangyari yon. Ilang minuto lang, dumaan ulit si Tanya sa kanilang harapan at nagpaalam na papasok na siya sa kwarto. Ganun pa rin ang ginawa ng dalawa. Malagkit na sinundan ng tingin ng dalaga hanggang sa mawala na ito sa kanilang paningin. Kinabukasan, maagang nagising si Tanya upang magluto at maipaghanda ng almusal ang kanyang mga amo. Ilang oras lang ay natapos na siya. Gising na rin noon ang mag-asawa kung kaya't masaya nilang pinagsaluhan ang mga pagkain ng umagang yon. Nang hiram naman siya ng cellphone kay Minda at tinawagan saglit ang tiyahin niyang si Sanya sa Negros. Gustong makausap ni Tanya ang kanyang lolo dahil ilang araw na raw niyang hindi nakakasalo sa hapagkainan at nakakatabi sa pagtulog ang matanda, kung kaya't labis na lamang ang kanyang pangungulila. Ilang minuto lang nagtagal ang kanilang pag-uusap dahil papasok na sa trabaho si Minda. Honey, tara na. Hindi ka pa nagbibihis. Hindi ka ba papasok sa trabaho? Masakit ang ulo ko, honey. Ewan ko ba? Hangover siguro to. Naparami kasi ang inom namin kagabi ni paring Bernard eh. Ganoon ba? O siya, sige. Magpahinga ka na lamang muna rito. Sorry kung hindi kita maihahatid, honey, ha? Babawi ako sa susunod. Ayos lang. Basta magpahinga ka na lang dyan. Tanya, halika nga muna rito. Tia Minda, ano po yon? Sana hindi maulit yung nangyari kahapon na nakatulog ka ng matagal, ha? Dapat unahin muna ang trabaho, lalo na ngayon dahil dito muna ang tiyo Oscar mo, kasi masama ang pakiramdam niya. Huwag mong hayaan na siyang kikilo sa mga gawain dito, ha? Sorry po, Tia. Hindi na po mauulit yon. Ayos lang. O siya, sige. Maiwan ko na kayo. Honey, aalis na ako. Uminom ka ng gamot, ha? Para mawala yung sakit ng ulo mo. Sige lang, huwag ka mag-alala. Ingat ka, honey, ha? I love you. Hinalikan pa ni Minda ang kanyang asawa bago siya umalis. Naiwan naman sina Tanya at Oscar na pinagmamasdan ang papalayong si Minda. Tanya, ipagluto mo nga ako ng lugaw. Pagkatapos, dalhin mo sa kwarto ko, ha? Sige po, tiyo. Nagmamadaling sinunod ni Tanya ang utos ng lalaki na nung mga sandaling yun ay tila tumatagos ang paningin nito sa suot ng dalaga. Naka-shorts lamang si Tanya, ngunit hindi yun maikli at nakasando. Matapos ang ilang minuto, nakapagluto na si Tanya, kaya dinala niya na ang maliit na mangkok na naglalaman ng lugaw sa kwarto ng kanyang tiyuhin. Naabutan niyang nakatalukbong si Oscar, pero kalaunan ay bumangon yun nang maramdaman na siya ay pumasok. Eto na po, tiyo. Medyo mainit po, pero hindi na ganun kainit. Hindi na po yun nakakapaso. Ganun ba? Ay, siya, sige, akin na. Tsaka, umupo ka muna rito sa tabi ko. Hintayin mo akong matapos. Tahimik na lamang na sumunod si Tanya sa sinabi ng kanyang tiyuhin. Umupo siya sa tabi nito habang ang lalaki naman ay kumakain. Nang mga sandaling yon, maraming tinatanong sa kanya si Oscar tungkol sa buhay nila sa probinsya, pero wala roon ang atensyon ng babae kundi sa kamay ng lalaki na nakapatong sa kanyang hita. Ngunit ang nakaagaw talaga ng kanyang pansin ay ang paghagod sa kanyang likod na tila nakatingin din sa kanyang dibdib. Tiyo, babalik na lang po ako mamaya. Oh, bakit? May problema ba? May nasabi ba akong mali? Nalulungkot lang ako sa buhay mo, pero hayaan mo, tataasan namin ni Minda ang sahod mo para makapag-ipon ka. Sa kusina po muna ako, tiyo. Nakalimutan ko kasi yung kalan, hindi ko yata napatay. Sige na po, babalik na lang po ako pagkatapos ninyo. Hindi na hinintay ni Tanya ang sagot ni Oscar dahil nagmamadali siyang lumabas at nagtungo sa kusina.
Hindi niya maintindihan kung ang ginagawa ba ng lalaki ay para damayan siya o iba lang talaga ang pagkakaintindi niya sa pagmamalasakit nito. Hindi niya maipaliwanag ang kilabot na dulot ng haplos na yon. Ang tanging ginawa na lamang ng dalaga ay ang ibaling ang atensyon sa ibang bagay. Naglinis na lamang siya upang kalimutan ang nangyari. Ilang oras lang ay natapos na siya sa mga gawaing bahay, kung kaya't pumasok na siya sa kwarto ng kanyang amo upang kunin ang mangkok. Naabutan niya ang lalaki na nakahiga lamang sa kama habang nanonood ng palabas sa TV. Tiyo, kukunin ko lang po ang pinagkainan nyo, tsaka meron pa po ba kayong iuutos sa akin? Wala na. Pwede ka na magpahinga. Sigurado po kayo? Oras na po para mananghalian. Gusto niyo po ba dalan ko kayo rito? Ibang pagkain kasi ang gusto kong kainin ngayon eh. Pwede mo bang ibigay sa akin yon? Ano pong pagkain? Lulutuin ko po para sa inyo. Napaka-inosente mo talagang bata ka. O siya, sige na. Iwan mo na ako. Mamaya na ako kakain. Ikaw, kumain ka na ron. Gusto mo ba subukan kita? Ha? Hindi po. Maiwan ko na po kayo. Tawagin niyo na lang po ako pag may kailangan kayo. Nagmamadaling lumabas si Tanya sa kwarto ng lalaki at agad na nagtungo sa kusina. Uminom siya ng malamig na tubig upang mahimasmasan ang kilabot at kaba, dulot ng malagkit na tingin na ipinukol sa kanya ni Oscar. Naninibago siya sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Tila pinagnanasaan siya nito na kailanman ay di niya pa naranasan sa mga kalalakihan o tiyuhin niya sa Negros. Ipinagsawalang bahala na lamang yon ng dalaga at pilit na iwinaglit sa kanyang isipan. Ayaw niya ring bigyan ng kahulugan ang mga ginagawa nito, lalo na't mabait ang mag-asawa sa kanya. Nang mga sumunod na araw, palagi na lang mag-isa si Tanya sa bahay dahil nasa trabaho sina Minda at Oscar. Unti-unti na rin siyang nalinawan na mabait talaga ang among lalaki. Mali lang siguro ang kanyang iniisip. Tia Minda, pwede po bang manghiram ng cellphone? Tatawagan ko lamang po si Lolo. Halos araw-araw kong tumatawag sa lola mo, Tanya. Pwede namang i-alternate mo na lang o di kaya isang beses sa isang linggo. Pasensya ka na ha, hindi kita mapagbibigyan ngayon. Wala rin kasi akong load. At bukod doon, malayo rin ang paloadan dito. Tsaka gabi na, delikado kung lalabas pa tayo. Sige po, salamat na lang po, Tia. Naiintindihan ko po. O siya, sige. Matulog ka na. Ay, nainit mo na ba yung ulam? Baka mamaya dumating na rin ang tiyo Oscar mo. Tapos na po, Tia. Nagawa ko na po lahat ng kailangan gawin. Okay, good. Sige na, matulog ka na. Tinalikuran na ni Tanya ang kanyang tiyahin at nagmamadaling nagtungo sa kanyang kwarto. Humiga na lamang siya sa kama habang tinatanaw sa malaking bintana ang kakahuyan sa labas na nasisinagan ng liwanag ng buwan. Nang mga oras na yun, hindi niya maiwasang isipin ang kanyang lolo Arman. Madalas kasi sa probinsya, madalas niyang pinapahiran ng langis at hinihilot ang tuhod ng matanda, lalo na kapag sinusumpong yon ng arthritis. Pero hindi na yun magawa ni Tanya dahil malayo sila sa isa't isa. Nang mga sumunod na araw, hindi na nanghiram ng cellphone ang dalaga kay Minda dahil nahihiya na siya sa kanyang tiyahin. Ayaw niya rin nasabihan siya nito na sobrang gastos niya sa load. Nang sumapit ang isang buwan ng pagtatrabaho sa mag-asawa, natanggap niya rin ang kauna-unahan niyang sahod. Tia Minda, pwede po bang humingi ng pabor? Ano yon? Sabihin mo lang. Hindi ko po kasi alam kung paano magpadala kina Lolo ng pera sa Negros. Pwede po bang magpatulong sa inyo? Naku, Tanya, hindi kita masasamahan. May out-of-town seminar kami ngayon ng mga kapwa ko guro. Baka isang linggo pa bago kami makauwi. Pero ako na lang ang bahala. Ako na magpapadala. Akin na lang yung pera mo. Magkano bang ipapadala mo? Ito po yung pera. Salamat po talaga, Tia.
Ipapadala mo sa kanila lahat ng sahod mo? Opo, yung sunod na sahod ko na lang po ang iipunin ko. Ang bait mo talagang bata ka. O siya, sige, maiwan na kita. Maliligo lang muna ako. Teka lang po, may tanong po ako. Ano yun? 1 linggo po kayong mawawala? Oo, pero hayaan mo, pag uwi ko, dadalhan kita ng mga pasalubong. Huwag ka rin mag-alala, nandyan naman si Tio Oscar mo, kaya hindi ka mag-iisa rito tuwing gabi. Ganun po ba? Sige po, mag-iingat po kayo doon. Hindi na lamang umimik pa si Minda at iniwan na ang dalaga. Ilang oras ang makalipas ay umalis na ang mag-asawa at naiwan naman mag-isa sa bahay si Tanya. Kinagabihan, habang nakaupo sa sofa ang dalaga ay dumating si Oscar na tila nakainom. Agad sinunggaban ng lalaki ng halik si Tanya na ikinagulat nito. Tio Oscar, huwag po, parang awa niyo na. Ay, pambihira naman oh. Akala ko si Minda. Sorry, nakainom lang ako. Oo nga pala, dalhan mo na nga lang ako ng pagkain sa kwarto ko. Pasensya ka na talaga, Tanya, ha? Utos pa ng lalaki bago iniwan ang dalaga na noon ay nakatulala na. Inayos ni Tanya ang suot niyang damit na muntik nang mahubad ng kanyang tiyuhin. Balisa siyang nagpunta sa kusina at tila wala sa sarili na kumuha ng pagkain, habang bitbit ang mga yon ay tila ayaw gumalaw ng kanyang mga paa. Pagkapasok niya sa kwarto ay agad niyang nilapag sa maliit na lamesa ang mga pagkain. Babalikan ko na lang po mamaya ang pinagkainan niyo, Tio. Nabigla ka ba sa nangyari? Hindi ko sinasadya yun, ha? Kaya huwag ka matakot sa akin. Pasensya ka na talaga, Tanya. Tumango na lamang ang dalaga sa lalaki bago lumabas ng kwartong yon. Kinabukasan, maagang gumising si Tanya at naligo. Habang nasa banyo, nakalimutan niyang ilak ang pinto ng CR kung kaya't napasilip ang kanyang tiyuhin. Nagmamadali namang pinulupot ng dalaga ang tuwalya sa katawan at kinakabahang tumingin sa maliit na siwang ng pinto kung saan nakabukas yun ng kaunti. Tio, naliligo pa po ako. Ano pong kailangan niyo? Ay, sorry, magsisiyar sana ako eh. Nandiyan ka pala? Sige, ituloy mo lang ang paliligo mo. Pagkatapos niyan, magluto ka na ng agahan, ha? Napabuntong hininga na lamang ang dalaga at sinara na ang pintuan. Alam niya nung mga oras na yon na nagsisinungaling ang kanyang tiyuhin. Lalo na't may isa pa namang CR sa first floor kung saan nagbabanyo ang mag-asawa. Nagmamadali na lang niyang tinapos ang paliligo at nagluto na ng almusal. Tanya, padala nga ng pagkain dito sa kwarto. Wala nang nagawa ang dalaga kundi sundin ang kanyang tiyuhin. Nang makapasok na siya sa kwarto nito ay nagulat siya nang makitang tanging tuwalya lang ang nakatapis sa katawan ng lalaki at ikinagulat pa ni Tanya na ang pinapanood nito ay malaswang palabas. Nagmamadali niyang nilapag ang pagkain sa lamesa at akmang lalabas na, ngunit nagsalita bigla si Oscar, dahilan ng paghinto ng dalaga sa may pintuan. Tanya, ayaw mo ba akong samahang manood? Hindi ka na bata. Dapat alam mo na yung mga ganitong bagay. Babalikan ko na lang po ang pinagkainan niyo mamaya, Tio. Hindi mo na ako papasok sa trabaho ngayon. Ano, gusto mo ba turuan kita ng ganito? Halika na. Hindi na lang pinansin ni Tanya ang sinabi ng kanyang tiyuhin, bagkus ay dire-diretso na siya sa paglabas ng kwarto. Pagsapit ng tanghalian, habang nagluluto ang dalaga, ay bigla na lamang tinakpan ni Oscar ang kanyang bibig at binuhat papunta sa kanyang kwarto. Pinilit magpumiglas ng dalaga, ngunit dahil malakas ang kanyang tiyuhin ay hindi siya makatakas. Ibinagsak siya nito sa kama at pagkatapos ay hinubaran. Tio, wag po. Parang awa niyo na. Matagal na ako nang gigigil sa iyong babae ka. Kaya pagbigyan mo na ako. Huwag ka mag-alala. Paliligayahin naman kita eh.
Ayoko po. Parang awa niyo na. Palabasin niyo na po ako dito. Hindi ka makakalabas dito hanggat hindi kita natitikman. Oo nga pala, atin lang to ha. Pag nagsumbong ka kay Minda, papatayin kita. Huwag ka rin tatakas at huwag ka magsusumbong sa mga pulis. Pulis ako at pag ginawa mo yon, ang tiyahin mo papatayin ko. Hindi na umimik pa si Tanya at hinayaan na lang ang lalaki sa kanyang ginagawa. Hindi niya rin maiwasang matakot, lalo na't tinutukan din siya nito ng kutsilyo. Pagkatapos ng pangahalay na ginawa sa kanya, ay pinalabas siya ng tiyuhin sa kanyang kwarto. Kinagabihan, naulit na naman ang pangahalay ng lalaki. Hindi na siya nanlaban pa o nagtangkang tumakas, lalo na at tinalian siya ni Oscar para hindi siya makatakbo. Gusto ko nang umuwi. Tigilan niyo na po ako. Para ano? Para makapagsumbong ka? Hindi ka uuwi. Dito ka lang. Inuulit ko, kapag nagsumbong ka, alam mo kung anong gagawin ko. Pati yung lolo mo, ipapapatay ko. May mga kaibigan akong pulis sa Negros. Kaya buti pa, huwag kang maingay. Huwag kang magulo. Naintindihan mo? Akala ko mabait ka, pero ang sama-sama mo pala. Aba, at kung ano-ano pang sinasabi mo dyan, ha? Malakas na sinampal ni Oscar ang dalaga at tinulak palabas ng kwarto. Suotin mo na yung damit mo. Tsaka, huwag mong kalilimutan ang usapan natin, ha? Kapag nagtangka ka magsumbong kay Minda, patay ka sa akin. Pati siya. At kayang-kaya kong palabasin na suicide ang ginawa nyo. Umiiyak na lamang na pumasok si Tanya sa kanyang kwarto at ang tangi na lamang niyang nagawa ay ang yakapin ang kanyang unan at inisip ang kanyang lolo Arman. Samantala, pauwi na si Oscar galing trabaho nang kausapin siya ni Bernard. Oscar! Oy, teka! Kailan nga uuwi yung asawa mo? Sa susunod na araw pa. Bakit mo na itanong? Share mo naman sa akin yung katulong mo. Ayos yung babaeng yun eh. Kasi libre lang. Yung mga kaibigan ko, ayaw nang pumayag eh. Nagpapadagdag na ng bayad. Sige ba, tara. Sumunod ka na lang. Magdala ka ng alak at pulutan, ha? Hindi na kailangan ng pulutan. Yung kasambahin nyo lang sapat na. Humahalakhak na sinundan ng tingin ni Bernard ang pagpapaharurot ng motor ni Oscar. Bumili siya ng alak at pulutan bago nagpunta sa bahay ng kaibigan. Pagkarating niya roon ay naabutan niya ang lalaki at ang dalagita sa sofa. Nakayuko lamang si Tanya ng mga sandaling yon habang pinipilit makawala sa pagkakatali ng kanyang paa at kamay. Bilib talaga ako sa'yo, pare. Tinali mo pa. Goods yan para di makawala. Dapat mag-ingat. Hindi natin alam ang takbo ng pag-iisip ng batang yan. Baka bigla tayong saksakin eh. Mabuti na lang talaga magkakalayo ang mga bahay dito. Kaya kahit anong sigaw niyan, walang makakarinig. Ay, iha. Tanda mo ako, si Bernard. Single pa ako. Hayaan mo, mas magaling akong mag-drive kaysa dito sa kaibigan kong to. Basta itiko mo lang yung bibig mo, ha? Huwag ka magtatangkang magsumbong. Naku, iba ako magalit. Baka maging giniling yung katawan mo. At ang mas malala pa, ipapakain kita sa alaga kong aso. Alam mo ba, magaling akong dumispatsa ng mga kalat. Sinisiguro ko talagang walang makakakitang bakas na pwede maging ebidensya. Para bang sunrocks lang, isang patak, tanggal lahat. Ganong kalinis. Kaya, kung ako sa'yo, matakot ka sa amin. Tahimik na lamang na umiiyak si Tanya sa mga pinagsasasabi ng kaibigan ng kanyang tiyuhin. Hinayaan niya ang mga yon na halayin siya at maging pulutan ng gabing yon. Kinabukasan, tanghali na nang magising ang dalaga. Wala na roon ang dalawang lalaki na nanghalay sa kanya. Niyakap na lamang niya ang sarili at humugulhol sa mga nangyari. Gustuhin man niyang tumakas ay natatakot siya na baka ang tiyahin at lolo niya ang pagdiskitahan nina Oscar at Bernard. Malayo man ang kanyang lolo ay kaya pa rin niyong ipatrabaho ng kanyang tiyuhin.
Kinagabihan, sa kwarto ni Oscar siya natulog dahil yon ang gusto ng lalaki. Sa mga nagdaang araw, paulit-ulit lamang ang ginagawa noon sa kanya. Kinabukasan, nabulabog ang pagtulog ni Tanya at Oscar nang marinig ang dumating na tricycle. Buisit, ang aga naman umuwi ni Minda. Hoy, magbihis ka, bilisan mo. Papatayin talaga kita pag nagsumbong ka. Ayusin mo yung buhok mo, pati na rin yung suot mong damit. Tingnan mo, baliktad. Walang hiya, umayos ka nga. Nung mga oras na yun, hindi alam ni Tanya ang mararamdaman, takot ba o saya. Takot sa among lalaki sa mga pagbabanta nito sa kanya. Masaya dahil sa wakas ay umuwi na ang kanyang tiyahin. At sa pagkakataong yun, gusto niyang magsumbong rito upang magkaroon ng kakampi. Inaayos naman ni Oscar ang suot nitong uniforme nang pumasok ang kanyang asawa. Nagulat pa si Minda nang makita ang dalaga sa kanilang kwarto. Anong ginagawa mo rito, Tanya? Ay, teka, bakit ka umiiyak? Anong problema? Halika nga rito. Ano po kasi? Ano yon? Bago pa man makapagsalita ang dalaga, ay inunahan na siya ni Oscar na kanyang ikinagulat. Pinagalitan ko kaya umiiyak. Ay nako, pasensya ka na Tanya, pero hindi ko talaga nagustuhan yung ginawa mo. Ha? Ano bang ginawa niya? Ano nangyari, Tanya? Natutulog ako rito kanina, nagising na lang ako nung marinig kong pagkalansing ng mga barya. Ay nako, kung kailangan niya ng pera, pwede naman siyang humingi sa akin, hindi yung mangungupit. Pulis ako, Tanya, hindi ko gusto ang ganong mga ugali. Ano? Tanya? Bakit mo nagawa yon? Sana nanghingi ka na lamang sa akin. Sorry po, Tia Minda. Hindi na po mauulit. Paghingi ng tawad lang ang nasabi ng dalaga sa salang hindi naman niya ginawa. Halos hindi na rin siya makahinga sa takot, dulot ng mga tingin ni Oscar sa kanya. Ang pandidilat nito ng mata na mas nakadagdag sa kaba na kanyang nararamdaman. Pinatawad naman siya ng kanyang tiyahin at pinangaralan na wag nang uulitin yun. Mula nang dumating ang tiya ay naging payapa na ang takbo ng mga pangyayari. Hindi na rin siya nilalapitan ni Oscar at yun ang kanyang ipinagpapasalamat. Nung mga sumunod na araw ay naging matiwasay ang kanyang pagtatrabaho. Tanya, halika nga rito. Mawawala na naman ako ng 3 araw. Seminar na naman, kaya magpakabait ka rito, ha? Po? Tia Minda, pwede po ba akong sumama? Sige na po. Ano? Tanya, ano ba nangyayari sa'yo? Anong sasama? Hindi pwede, huwag ka mag-alala. Dadalhan ulit kita ng pasalubong. Ano bang gusto mo? Donuts? Burger? Pizza? Spaghetti? Magta-take out na lang ako. Huwag na lang po kayong umalis. Parang awa niyo na po. Ano ba, Tanya? Para kang bata. Ano bang problema? Kasi, Ano yun? Bilisan mo, may trabaho pa ako. Ginahasa po ako ni Tio Oscar. Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ginahasa po ako ni Tio Oscar, Tia. Napahawak si Tanya sa kanyang pisngi nang sampalin siya ng kanyang tiya Minda. Galit na galit ang muka ng babae habang nakatingin sa dalaga. Tigilan mo yung kalokohan mo, Tanya. Hindi nakakatuwa yung pambibintang mo sa asawa ko. Wala kang utang na loob. Mabait kami at nagpakamagulang sa'yo, pero ito ang isinukli mo sa amin? Sa asawa ko na itinuring kang anak? Dahil ba nahuli ka niyang nangungupit, kaya ka gumagawa ng mga kwento, ha? Totoo po ang sinasabi ko. Maniwala po kayo, Tia. Alam mo ba kung may nakarinig na ibang tao dyan sa mga storya mo, pwedeng maapektuhan ang trabaho ng asawa ko? Sa tagal namin magkasama ni Oscar, ngayon lang ako nakarinig ng paninira, tapos sa'yo pa talaga manggagaling? Ang kapal ng pagmumukha mo, kapag narinig ko pa yan sa bibig mo, hindi lang sampalang aabutin mo sa akin. Hindi na umimik pa si Tanya. Tanging paghikbi lamang ang kanyang nagawa ng mga sandaling yon. Iniwan siya ni Minda na walang kibo hanggang sa umalis ang kanyang tiyahin. Kinagabihan,
Nangyari na naman ang kanyang kinatatakutan. Ginahasa siyang muli ni Oscar at pinagbantaan. Kinabukasan, wala siyang ibang maramdaman kundi ang gusto niya na lang mawala sa mundo at tapusin na ang kanyang paghihirap. Nang sumunod na araw, pagsapit ng gabi ay hindi na lumabas ng kwarto si Tanya. Nilak niya ang pintuan para hindi makapasok ang tiyuhin at ang kaibigan nito na nag-iinuman sa baba. Rinig na rinig niya ang halakhakan ng dalawa na nagdadala ng kilabot sa kanyang pagkatao. Samantala, sa sala, habang abala sa paglalaro ng baraha sina Oscar at Bernard, sa harapan naman nila ay naroon ang 4 na bote ng alak. Napapaubos na rin nung mga sandaling yon. Walang hiyang Tanya yon. Sinumbong ba naman ako kay Minda? Pero buti na lang, hindi naniwala yung pinakamamahal kong asawa. Maski ako hindi naman ako maniniwala Tsaka napakaresponsable ng asawa mo, kaya hindi talaga papasok sa isip niya na magloloko ka. Buti, utuuturin yung babaeng yun. Gumaya ka kasi sa akin. Tingnan mo, walang asawa, walang nagagalit. Ay nako, ano bang gusto mo? Hiwalayan ko si Minda? Nako, hindi pwede yun. Malaki ang pakinabang ko sa kanya, lalo na pagdating sa pera. Basta ako, malaya lang. Siya nga pala, nasan ba yung katulong mo, Oka? Nandun sa kwarto niya. Nagmumukmuk yata. Nang maubos ang alak, ay napagdesisyonan ng dalawa na akyatin si Tanya. Hoy, Tanya, buksan mo nga to. Bubuksan mo ba o hindi? Leche ka, sabing buksan mo to Ano ba nangyayari, pare? Nilak niya. Walang yung babae yan, oo. Nasaan ba yung susi nyo? Oo nga pala. Lintik, nakalimutan ko tuloy. Kukunin ko muna. Hintay mo lang ako dyan, ha? Nang makuha ni Oscar ang susi, agad niyang binuksan ang pintuan ng kwarto ni Tanya. Bumungad sa kanila ang dalaga na umiiyak sa isang sulok, na nung mga oras na yon ay halos wala ng tigil ang panginginig ng katawan dahil sa matinding takot. Ayoko na po. Parang awa niyo na. Tumahimik ka. Nagsumbong ka pa talaga, ha? Hindi na nagsalita pa si Tanya at hinayaan na lang ang dalawa sa ginagawa nilang pambababoy sa kanyang katawan. Nang matapos ay nakatulog sina Bernard at Oscar habang ang dalaga naman ay balisa sa isang tabi. Biglang pumasok sa kanyang isip ang pagtakas kung kaya't nagmamadali siyang nagbihis. Pagkatapos noon, dahan-dahan siyang lumabas, bitbit ang kanyang mga gamit. Nasa pintuan na siya nang mapatingin siya sa lamesa kung saan naroon ang mga bote ng alak. Naroon din ang wallet ng dalawa. Walang pagdadalawang isip niya yung inilagay sa bag at paika-ikang tumakbo papalayo sa bahay. Ang bawat kabahayan na nadadaanan niya ay puro nakapatay na ang ilaw dahil 1:00 na noon ng madaling araw. Nang makarating siya sa highway, nakakabingi ang katahimikan. Ilang minuto rin siyang naghintay ng masasakyan, ngunit wala talagang dumaraan. Kung kaya naman, naisipan na lamang niyang maglakad. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng papalapit na motor. Takot man na baka ang amo niya yon, ngunit parang may nagtulak sa kanya na humingi ng tulong doon. Kusang inihakbang ng dalaga ang mga paa papunta sa gitna ng kalsada at iwinagayway ang kanyang kamay. Samantala, 1:00 na ng madaling araw nang matapos ang group project ni Nante at ng kanyang mga kaklase. Nais man niyang matulog na lang sa bahay ng ka-groupmates, ngunit kailangan niya ring umuwi dahil alam niya na hindi makakatulog ang kanyang lolo kapag wala siya sa kanilang bahay. Habang nagpapatakbo ng motor ay hindi niya maiwasang mapapikit-pikit dulot ng sobrang antok. Ngunit nawala rin yon nang makita ang isang babae na kumakaway-kaway sa gitna ng kalsada. Muntik niya pa yung masagasaan, buti na lamang na iliko niya kaagad ang motor at siya na lang mismo ang natumba. Aray, ano ba miss? Pwede ka naman pumara dun sa tabi, bakit dito ka pa talaga sa gitna?
Pambihira naman oh. Madidisgrasya ako sa iyo eh. Ano ka ba? Tao o white lady? Gagi, mamamatay akong maaga sa iyo eh. Sorry. Hindi ko sinasadya. O sige, ayos na yun. Tulungan mo na lang ako sa pagtatayo nitong motor. Sorry talaga. Ayos na nga eh. Bakit ba nasa gitna ka ng kalsada? Kung magpapakamatay ka, huwag ka naman damay. Tulungan mo naman ako. Parang awa mo na. Ha? Teka, alam mo na wala ang antok ko dahil sa iyo eh. Ano bang problema mo? Ilayo mo ako sa lugar na to. Maawa ka sa akin. Sige, huwag ka nang umiyak. Ihatid kita sa inyo. Saan ka ba nakatira? Sa Negros. Ha? Negros? Bakit ka napadpad dito? Tsaka, bakit ganyan ang itsura mo? Para ka hinabol ng mga aso sa kanto. Mahabang kwento. Pakiusap, ilayo mo nilang ako dito. Parang awa mo na. Saan kita dadalhin? Pwede bang makituloy sa inyo kahit hanggang umaga lang? Naku, baka mapagkamalan ka pa sa bahay ng girlfriend ko. Ang dami pa naman tanong pero... Ay naku naman. Sige na nga, dali, angkas na. Tatanungin ko itong malaking utang na loob sa'yo. Hindi na lamang umimik pa si Nante sa sinabi ng dalaga at pinaharurot ang kanyang motor. Nang mga sandaling yun, nagdurugo naman ang kanyang tuhod at kaliwang braso dulot ng pagkatumba. Tiniis niya na lamang yun, lalo na't ang iniisip niya ay ang misteryosong babae sa gitna ng kalsada na nakiangkas sa kanya. Pagkarating nila sa bahay, naabutan ni Nante ang kanyang lola na nakahiga sa mahabang upuan. Nagising yun nang marinig ang kanyang motor. Diyos ko, Nante, ano nangyari? Bakit ang dami mong sugat? At sino yung babaeng kasama mo? Huwag mong sabihin na magtatanan kayo. Isa-isa lang ang tanong, Lola. Sagutin mo kung bata ka. Ang mabuti pa, kayo na lang ang mag-usap niyang babaeng yan. Doon na lang muna ako sa kwarto. Gagamutin ko lang tong mga sugat ko. Aba, iniwan ako. Hoy, bastos ka talagang bata ka. Bumalik ka rito. Iha, anong relasyon niyo ng apo ko? Girlfriend ka ba niya? Hindi po kami magkakilala ng apo niyo, Lola. Pero ang alam ko lang po ay niligtas niya po ang buhay ko. Ha? Niligtas saan? Ano po kasi? Ala, bakit ka umiiyak? O siya, halika't maupo ka muna dito. Ayos lang po. Salamat po. Sige lang, magkwento ka lang. Huwag ka mag-alala. Mapagkakatiwalaan ako, iha. Nagsimulang magkwento si Tanya sa mga nangyari, mula sa umpisa hanggang sa siya'y makarating sa bahay ng matanda. Sumilip naman sa siwang ng pintuan si Nante at pinakinggan ang kwento ng dalaga. Hindi maiwasan ng binata na malungkot sa mga narinig at sa katotohanan na biktima ito ng panggagahasa. Isumbong natin sila sa mga kapulisan para makulong ang mga hayop na yon. Nako, umiinit ang ulo ko sa mga taong halangang kaluluwa. Hindi po pwede. Huwag po. Kung magsusumbong po tayo, ako po ang dihado. Mga pulis din po ang gumawa sa akin nito. Diyos ko, anong gagawin natin? Eto na lang. Dumito ka muna at magtago pansamantala. Tutulungan ka namin ng apo ko na makauwi sa Negros. Maghahanap tayo ng pera kahit mahirap hanapin yon. Meron po ako nadalang wallet dito. May laman din pong pera. Ano to? Ay nako, baka mas ikapapahamak mo pa ito. Pwede ka nilang sampahan ng kaso ng pagnanakaw. Ano pong gagawin ko? Ewan ko ba? Takot din kaming madamay pero hayaan mo na. Tutulungan ka pa rin namin. Makikinig na lang ako sa mga chismis kung may mababali-balita tungkol sa iyo. Basta, sa ngayon, mas ligtas ka kung magtatago ka muna dito. Maraming salamat po sa inyo. Tawagin mo na lamang akong Lola Lita at yung apo ko naman ay si Nante. Ikaw, anong pangalan mo at ilang taon ka na? Magkalapit lang yata kayo ng edad ng apo ko Tanya po ang pangalan ko. 16 na taong gulang po ako. Ganun ba? Mas matanda lang pala ng 3 taon yung apo ko sa'yo. Second year college ng batang yon sa kursong education.
Mabuti na lamang at siya nakakita sa iyo sa daan. Siya nga pala, tapos ka na bang kumain? Opo. Sige, mauna ka na magpahinga ron sa kwarto ko. Ikaw na muna doon at dito muna ako sa kwarto ng apo ko. Sigurado po kayo? Salamat po, Lola Lita. Sige lang, walang anuman yon. Sa bahay ng maglola nagpalipas ng gabi ang dalaga. Hanggang sa mga sumunod na araw ay doon pa rin siya nagtago at pilit na tinatakasan ang masamang bangungot na nangyari sa kanyang buhay. Samantala, sa apartment ni Bernard ay naroon si Oscar na problemadong-problemado ang pagmumuka. Oy Oscar, kanina ka pa palakad-lakad dyan. Nahihilo na tuloy ako sa'yo. Umupo ka nga rito. Magdadalawang linggo na mula nung takasan tayo ng batang yon. Pambihira naman Di ka ba kinakabahan? Hindi. Bakit naman ako kakabahan? Baliw ka ba? Hindi ka ba natatakot na idemanda ng babaeng yon, ha? Kung magsusumbong yon, matagal na sana niyang ginawa o kahit nung 1 linggo pa. Pero wala naman Hindi niya ginawa. 2 linggo na nga siya nga pala. Anong sinabi mo dun sa asawa mo tungkol sa pamangkin niya? Siyempre, sinabi ko na naglayas, dala-dala yung mga alahas niya. Pero ang totoo, tinago ko yun, para may rason lang ako na pwedeng ibintang sa Tanya na yun. Pag nanakaw naman talaga siya, lalo na tinangay niya yung mga wallet natin. Nakakabwisit rin kasi pati yung mga ID natin nandun. Malas talaga anong sabi ni Minda? Hindi niya ba ipapahanap yung bata? Pinigilan ko na lang. Sabi ko, malalaman din namin ang katotohanan kasi wala naman yung ibang matatakbuhan dito. Bukod pa ron, baka umuwi na yun ng Negros. Nakarating na nga sa mga kamag-anak nila mga pinagagawa ni Tanya Kaya kung makikita nila yung dalaga, agad nilang ipagbibigay alam sa amin. Paano kung mahanap nila si Tanya? Mabubuking tayo. Kaya nga hindi tayo dapat makampante. Tumikim lang ako ng libre pero katakot naman na magiging kabayaran. Tumahimik na lamang ang dalawa habang nag-iisip ng paraan kung paano lulusutan ang kasong maaari nilang harapin kapag nagkataon na nagsumbong ang dalaga. Samantala, 3:00 pa lang ng madaling araw ay gumising na si Tanya. Tinulungan niyang magbalot ng mga sumang paninda si Lola Lita dahil yun lang ang tanging maibabayad niya sa kabutihan nito. Nang mag-6 na ay iniwan na siya ng matanda dahil kailangan pa noong ilako ang mga paninda sa kabahayan. Gustuhin mang sumama ng dalaga ngunit nangangamba siya na baka makita siya nina Oscar at Bernard kung kaya't nanatili na lamang siya sa bahay. Kuya Nante, gising na po pala kayo. Kumain na po kayo, nakapagluto na po ako. Mamaya na lang. Salamat. Wala po ba kayong pasok ngayon? Wala, linggo kasi ngayon. Siya nga pala, maiwan muna kita, magbabanyo lang ako. Hindi na umimik pa si Tanya at tanging tangulang ang itinugon sa binata. Nang iwan siya noon ay nakaramdam siya ng pagkahilo at kalaunan ay nagsuka. Ilang minuto lang ay bumalik na si Nante at nakita nito ang kondisyon ni Tanya. Huy, Tanya, ayos ka lang? Huy, sagutin mo ako. Ayos lang ako. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Ilang araw na kitang napapansin na ganyan. Ayaw ko mang sabihin pero paano kung buntis ka? Ganyan kasi kadalasan ang sintomas ng mga buntis Hindi pwede. Ayoko nito. Hindi ko gusto to. Kalma lang. Ano bang gagawin natin? Teka. May pera pa naman ako. Bibili ako saglit ng PT para malaman natin kung buntis ka nga ba talaga o hindi. Nagmamadaling kinuha ni Nante ang kanyang wallet at umalis sakay ng kanyang motor. Pagbalik ay may dala na siyang pregnancy test kit. Tinuruan niya pa si Tanya kung paano gamitin yon dahil alam niya na walang alam ang dalaga tungkol sa bagay na yon. Anong resulta? Patingin? Akin na. 2 linya. Ibig sabihin, positive. Buntis ka, Tanya. Buntis ka. Magkakababy ka na. Anong nakakatuwa ron? Walang nakakatuwa dun, Kuya Nante.
Ayaw ko nito at kahit kailan hindi ko gusto yung magkaroon ng anak sa isang demonyo. Halimaw wala sa tiyan ko. Ayaw ko nito. Ayoko nito. Walang kasalanan yung bata sa sinapupunan mo, Tanya. Hindi niya kasalanan mabuo siya mula sa pagkakasala o trahedya. Kaya, labag man sa loob mo, dapat mong tanggapin yan. Paano ko bubuhayin to? Minor de edad pa lang ako. Ayaw ko nito. Alam mo, biktima rin si Mama ng rape nun at ako naging bunga. Ayaw niya rin sa akin, Tanya, pero hindi ko siya kinamuhian. Bagkus ay inintindi ko siya kahit mahirap. Walang kasalanan yung mga batang nabuo mula sa pananamantala. Hindi rin namin ginusto yun. Kaya katulad ng magiging anak mo, alam kong mararamdaman niya pag nalaman niya nangyari sa'yo. Tanggap mo man siya o hindi, dapat mo pa rin siyang isilang sa mundong ito. Dahil kung hindi mo siya matatanggap, maraming taong handa siyang mahalin at handang kumalinga sa kanya. Sigurado yun. Hindi na umimik pa si Tanya at nagmukmuk na lamang sa silid ni Lola Lita. Nang mga sumunod na araw, naging balisa ang dalaga, hindi kumikibo at palagi na lamang umiiyak. Tanya, halika nga rito. Alam kong pinagdaraanan mo, kaya umiyak ka lang. At saka, nandito lamang kami ni Nante para sa'yo. Siya nga pala, may papakita ko. Baka interesado ka. Ano po yun, Lola Lita? Naghanap ako dun sa lumang cabinet ng mga damit na pinaglumaan ko para ibigay sana sa'yo. Tapos, ayun, nakita ko itong kahon na ito. Ano po ang laman niyan? Mga gamit sa pambabarang mula pa sa aming ninuno. Hindi ako gumagamit nito kasi natatakot ako. Pero sabi ng lola ko noon, madali lang daw itong matutunan kapag determinado ang isang tao. May narinig na po ako tungkol sa barang dati. Hindi ako gaanong naniniwala. Pero pwede ko po bang subukan? Determinado po ako, Lola. Sige na po. Dapat sanayin mo ang sarili mo sa paggamit nito dahil mapanganib to pag nagkamali ka. Pwedeng bumalik sa'yo ang barang. Tanging pagtangulang ang isinagot ng dalaga sa matanda. Dahil ng mga sandaling yon ay para siyang hinihigop ng kung anong enerhiya mula sa kahon na naglalaman ng mga gamit sa pambabarang. Nang mga sumunod na araw, sinanay ni Tanya ang kanyang sarili. Itinuon niya sa pag-aaral na yon ang kanyang atensyon, kahit mahirap at delikado ay handa niyang harapin, basta lamang makapaghiganti at makamit ang hustisya na kanyang ninanais. Pagkalipas ng 2 buwan, nakabisa na ni Tanya ang mga gagawin kung paano barangin ang mga taong mapagsamantala, mapang-abuso at niyuyurakan ang pagkatao ng kanilang kapwa. Sigurado ka na ba sa gagawin mo, Tanya? Nakabisa mo na ba? Tsaka, delikado yung ganyan. Alam ko na po kung paano, kaya wag po kayo mag-alala. Walang masamang mangyayari sa akin. Siya nga po pala, pwede po bang doon muna ako sa bahay kubo niyo ron sa likod mamayang gabi? Hindi naman talaga yung bahay kubo. Pasilungan lang yun ng mga kambing namin noon. Pero sige, ikaw ang bahala. Gusto mo bang samahan kita ron? Gusto ko mang utusan si Nante na bantayan kay hindi naman pwede, lalo na't may klase pa siya bukas. Ayos lang po ako. Kaya ko po ito na mag-isa. Salamat po talaga, Lola. Namimiss ko tuloy ang Lolo Arman ko dahil sa inyo. Makakasama mo siya ulit sa tamang panahon. Sigurado yan. Niyakap na lamang ni Tanya ang matanda upang maibsan ang lungkot na kanyang nararamdaman. Kinagabihan, sa maliit na bahay kubo ay naroon ang dalaga. Nakaupo sa sako habang sa harapan naman niya ay nakalatag ang mga gagamitin sa pambabarang. Tanaw na tanaw ni Tanya ang tila bilog na buwan.
Sinabayan pa ng alulong ng mga aso sa di kalayuan na mas nakadagdag sa kilabot ng mga sandaling yun. Sinindihan niya ang 12 kandila at nilagay sa harapan, pabilog kung saan sa gitna ay naroon ang ID ng 2 taong nang abuso sa kanya. Hiniwa niya naman ang daliri dahilan para sumirit ang dugo papunta sa litrato ng 2 lalaki. Ilang minuto naman ang lumipas ay nagsimula na siyang magbigkas ng mga orasyon. Pinipiga niya rin sa kamay ang hawak na mga patay na uod. Nadurog yon, kaya walang pagdadalawang isip niya yung isinaboy sa larawan na napapalibutan ng kandila na noon ay nabasa na ng kanyang dugo. Ipinikit ni Tanya ang mga mata at tila gumagawa ng mga senaryo ng pagpapahirap at paghihiganti kina Bernard at Oscar. Samantala, pauwi na si Bernard ng gabing yon habang nagmamaneho ng kanyang motor. Napahinto siya sa madilim na eskinita nang marinig ang tila matinis na boses ng babae. Para yung sinisira ang kanyang tenga at pinupunit ang bawat ugat na nananalaytay doon. Ilang minuto lang ay nakita niya sa may unahan ang isang babaeng papalapit sa kanya. Puno yun ng dugo na ipinagtataka ng lalaki. Miss? Aray ko. Okay ka lang ba? Ano nangyayari sa'yo? Miss? Hi, miss. Naririnig mo ba ako? Oy, baliw ka ba? Teka, ano yan? Ibaba mo yung kutsilyo. Pulis ako! Hoy! Napapikit ang lalaki dahil sa takot nang akma siyang sasaksakin ng babae. Ngunit makalipas ang ilang saglit ay wala siyang naramdamang sakit. Kung kaya iminulat niya na ang kanyang mga mata. Ngunit nagulat siya dahil wala namang tao sa buong paligid. Diyos ko! Ano yun? Kaluluwa? Hindi naman ako lasing Guni-guni ko lang ba yun? Ay nako, mamamatay ako nang wala sa oras Napahinto naman sa pagsasalita ang lalaki nang matanaw ulit ang bulto ng babae sa may di kalayuan. Kumakaway yun sa kanya habang ang isang kamay ay nasa tiyan. Hindi niya alam kung ano ang ipinapahiwatig noon, ngunit ang kanyang ikinatakot ay sa tuwing kukurap siya, nawawala ang babae. Ayoko na! Hindi na magandang guni-guni to! Nagmamadaling sumakay ng motorsiklo si Bernard, ngunit dahil sa panginginig ng kanyang katawan, siya ay natumba. Kasabay ng mga sandaling yon, ang pagbulwak ng dugo na tila inuuod na. Unti-unti naman niyang napansin ang tila pagkakaroon ng bitak-bitak at sugat sa kanyang braso at binti, makatiyon at mahapdi. Mangiyak-ngiyak na ang lalaki habang nakatingin sa may unahan kung saan makikita ang masamang tingin na ipinupukol sa kanya ng babae. Ilang beses niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagbabaka sakali na panaginip lamang yon. Ngunit sa hindi inaasahan, pagmulat niya ng kanyang mga mata ay ang pagsalpok naman niya sa malaking dump truck na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi siya nakita ng driver sapagkat madilim ang bahaging yon ng lugar. Samantala, paulit-ulit na tinatawagan ni Minda ang kanyang kapatid upang sunduin sila nito at dalhin sa ospital ang kanyang asawang si Oscar, na noon ay inaapoy ng lagnat. Nagkakaroon na rin ng maraming pantal at tagihawat na kalaunan ay naging pigsa. Dahil sa sobrang init ng kanyang katawan ay mas lalo yung lumalala at dumarami. Teka lang, honey. Taste lang muna, ha? Basta, malapit na. Nag-text sa akin na na-traffic lang daw sila dahil merong aksidente nangyari. Ang sakit ng katawan ko, Minda. Yung ulo ko parang pinipiga. Aray ko, ang sakit. Kainom mo lang ng gamot, ha? Teka, kukuha lang ako ng pamunas dyan sa katawan mo. Ay, Diyos ko, pumuputok na yung ibang pigsa mo.
Tawagan mo na ulit yung kapatid mo. Sabihin mo, dalian nila. Visit naman eh. Oo na, eto na. Huminahon ka lang dyan. Nang akmang tatayo na si Minda, ay napahinto siya nang bumulwak sa bibig ng asawa ang tila napakalapot na dugo. Sa takot ay muntik nang himatayin ang babae. Mabuti na lang agad na dumating ang kapatid niya kasama ang 2 anak nito. Nagtulungan sila upang maipasok sa sasakyan si Oscar at pinaharurot yon ng takbo hanggang sa makarating sa ospital. Inasikaso kaagad ng mga doktor ang lalaki. Nilagyan nila yon ng kung ano-anong aparatos at tubo dahil ng sandaling yon ay nasa kritikal na ang kanyang kalagayan. Nang mga sumunod na araw, naging mabuti ang lagay ng lalaki na ikinatuwa naman ni Minda. Hindi maipaliwanag ng mga doktor ang kanyang kondisyon, ngunit pinagpala raw ang lalaki dahil gumaling pa siya. Honey, makakauwi na raw tayo, sabi ng doktor. Mabuti naman kung ganon, kasi ayoko na rin dito eh. Siya nga pala, alam mo bang nangyari kay Bernard? Ha? Bakit? Ano nangyari sa mokong na yun? Tsaka grabe ha, di man na siya nagpakita sa akin dito sa ospital. Wala na siya, Oscar. Patay ng kaibigan mo. Nung araw na dinala ka namin dito, yun din yung araw na nasagasaan siya ng dump truck. Sobrang sakit ng sinapit niya dahil halos hindi na siya mamukaan. At ang mas malala pa, parang naging gutay-gutay ang katawan niya. Ha? Hindi totoo yan. Simula nung araw na yun, tila parang nagbago si Oscar. Hindi na siya masyadong kumikibo at parang nawalan na ng gana sa trabaho. Ang mas ikinabahala ni Minda ay sa mga lumipas na araw parang unti-unting nasisiraan ng bait ang kanyang asawa. Tumatawa yun ng mag-isa, umiiyak at bigla na lamang sumisigaw. Kapag hindi ka pa bumalik sa dati, ipapasok na talaga kita sa mental hospital, Oscar! Minda! Nakatingin siya sa akin. May hawak siyang kutsilyo. Papatay niya ako! Minda! Tulungan mo ako! Tayo lang 2 rito. Ano ka ba? Ano bang problema mo? Pagod na ako sa pinagagagawa mo, Oscar. Ang daming boses. Ang ingay. Rinig ko sila. Hindi mo ba naririnig yon? Hindi na lamang umimik pa si Minda at tinalikuran ang kanyang asawa. Pabagsak niyang sinara ang pinto kasabay ng paghalakhak ng lalaki. Samantala, nagmamadaling umuwi si Lita, bitbit ang balde na naglalaman ng 3 suman. Agad niyang hinanap si Tanya na nung mga oras na yon ay humahagulhol mag-isa. Tanya? Ayos ka lang ba? Ano nangyayari sa iyong bata ka? Bakit ka umiiyak? Sorry po kung pinakilaman ko yung cellphone ninyo. Ay, sus, ayos lamang yon. Pwede mong gamitin yan kahit anong oras. Paloadan na lang natin pag naubos na. Lola, wala na po ang Lola Arman ko. Ha? Anong wala na? Tinawagan ko kanina si Tia Sanya. Galit na galit po siya dahil daw nagnakaw ako ng mga alahas kay Tia Minda kahit hindi naman totoo. Nalaman ko rin na inatake sa puso si Lolo nang malaman yon. Okay naman daw siya dahil naagapan naman agad, kaso nga lang po nung nakaraang buwan na-stroke daw siya. Kaya ayun, binawian na po siya ng buhay. Ay sige, umiyak ka lamang, Apo. Nandito lang ako. Magpakatatag ka. Kabayaran po ba ito sa ginawa kong paghihiganti sa mga taong gumahasa sa akin? Grabe naman yung balik ng karma sa akin. Napakalupit. Ay, oo nga pala. Nakasagap ako ng chismis sa mga suki ko. Doon daw sa kabilang barangay may nasagasaang pulis. Yung isa naman ay nawala raw sa katinuan. Kaya pinasok ng asawa niya sa, yung ospital ng mga uto-uto.
Ikaw ba may gawa nun, iha? Pulis din kasi sila. Nagbabaka sakali lang ako kung yung dalawang yun ba ang tinutukoy mo. Hayaan na po natin sila, Lola Lita. Siya nga po pala. Binalik ko na sa cabinet niyo yung kahon na naglalaman ng mga gamit sa pambabarang. Hindi ko na po yun kailangan. Salamat po sa pagpapahiram sa akin. Walang anuman yon. Basta ikaw at sa anghel na nasa sinapupunan mo ngayon. Aalis na po ako. Nakakahiya na po kasi sa inyo eh. Ay, ano ka ba? Saan ka naman pupunta? Dito ka na lamang at kung aalis ka, sige ka, magtatampo ako sa iyo. Pabigat na po ako sa inyo dito. Tsaka ayaw ko rin na pagchismisan kayo dahil sa akin, lalo na si Kuya Nante. Baka sabihin ng mga tao, binuntis ako ng apo ninyo. Hayaan mo sila, Tanya. Likas na sa mga taong pagiging chismosa. Kaya pabayaan mo na lang. Magsasawa rin yung mga yan. Oh, Nante, nandiyan ka na pala. Ay, maiwan ko muna kayo. Nang makaalis ang matanda, ay agad na nilapitan ni Nante ang dalaga at dahan-dahang niyakap. Tumigil ka na sa pag-iyak. Huwag ka na mag-alala kung saan ka titira, kung anong kakainin mo, at kung kanino ka lalapit. Dahil kami ni Lola, nandito lang kami para sa'yo. Ang swerte ko kasi ikaw ang nakita ko nung gabing yon. Salamat, Kuya Nante, ha. Tatanawin kong malaking utang na loob ang kabutihan ninyo. Basta, mangako ka. Mamahalin mo ng buong-buo ang baby mo. Hindi mo siya iiwan at hindi mo pababayaan. Pangako yan, Kuya. Hayaan mo na husgahan ka ng ibang tao. Basta kami ni Lola, alam namin ang totoong ikaw. Kaya simula ngayon, ituring mo na si Lola na totoo mong Lola. At ako naman, kuya mo na handang ipagtanggol ka. Salamat. Maraming salamat. Basta, pagka-graduate ko, magte-take ako ng board exam at kung papalarin at makapasa, mag-a-apply agad ako sa mga school. Tsaka, yung unang sahod ko, ikakain natin yun sa labas. Ayos ba? At ipapasyal ko rin ang magiging unang pamangkin ko sa mga tourist spot dito sa Cebu. Marami akong pangarap at syempre kasama na kayo dun. Hindi na lamang napaimik pa si Tanya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari. Ang masasabi niya lang, pagdaanan man ng tao ang madilim na karanasan, may naghihintay pa ring liwanag na sisimbolo sa pag-asa at bagong buhay. Yon! Isa na namang malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo. Medyo nagahul lang po tayo sa oras ngayon. Meron pa tayong trabaho kaya bukas na po ang shoutout. Maraming salamat po ulit sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.